Ano meron ka nung bata ka na wala sa ibang kabataan ngayon? Nung teenager ka, sino sa mga kapatid mo ang mostly nilalapitan mo for advice? Ano ang pinakamahirap mong challenge nung bata ka pa at paano mo na-overcome yun? Hi guys! Welcome again sa aking channel. So, it's a Friday and finally after the quarantine started, nakapag-request din ako ng leave. At dahil tapos na ako sa dapat gagawin ko ngayong leave ko, maya-maya darating si tatay. Kasi alam ko na yung routine niya. Every rest day niya kasi, pumupunta siya dito, bumibisita siya sa amin ng mga bata. So mamaya pagkadating niya, i-ambush ko siya na magbigla-bigla kaming mag-vlog. So abangan nyo na lang, mamaya may update ko kayo pag dumating na siya. So, see ya! So, andito na ulit yung aking pinaka-poging daddy. Pakilala ko sa kanila. Ano pangalan mo? Mario Duran. Oh, Mario Duran. Tapos? I'm Mr. Mario Duran from Giwan Sir Shama, but the person you're sending perpetual village, Taguig City. Wow! Laks! Ilang taong ka na nga ulit? Nasa taon, 53. 53! Yeah. Oh, guys. I was born in the year 1966. Oh, see? So, 53 years old and still kicking. Yeah. Of course, yeah. All the other kids with the bump that kicks, he's better run faster than my boy. All the other kids with the bump that kicks, he's better run now around my gun. All the other kids with the bump that kicks, he's better run faster than my boy. Ah, di ba? I'm still Okay. kicking. Lalo na pag may kasalanan ka, sisipain ka pa niya. Oh my God. Charot lang, charot. So, guys, gaya ng explain ko kanina, ambush to. So, hindi si tatay gaano ka-prepared. So, bibilisan lang natin kasi syempre, anong oras na din. May pasok din siya ulit bukas. So, ang gagawin natin ngayon is, i-interview kita. For what reason? Wala lang. Para mas makilala rin nila yung family ko. Since ako tapos na ako sa Q&A, ngayon ikaw naman. Okay. Okay. So, may prepare ako dito na 10 questions. Ba't 10? Eh, gusto ko 10 eh. Bakit ba? Gusto ko sa labisa. Wala na. 10 lang. Di ba may team governments? Kinampara mo. Lagi kami 10 eh. Hoy, wag ka ano dyan. Basta 10 lang. So, eto. First question ko sa'yo. Ano meron ka nung bata ka na wala sa ibang kabataan ngayon? Mayroon akong kapilyo. Napakakulit akong bata. Pag ako'y pinapauwi ng nanay ko, tumatakbo muna ako palayo bago ako umuwi ng bahay. Hanggat sinusuplitihan ako ng nanay ko, araw uwi ka o hindi. Ha? Anong gusto mo? Palo? Kasi no, may palo pa. Oo. Pinapalo pa kami. Pag sinasabi ng papaluin kita, doon umuwi na. So, takot ka sa palo nun. Yung mga kabataan na yun, hindi na natatakot sa palo. Kasi totoo naman. ang gusto nila na pagpaluin sila, tulpo ka agad. Na kaya medyo less na ang disiplina ngayon. Okay, so guys, ayun na, kapilihan yung sagot ng tatay ko. Ngayon, second question, nung teenager ka, sino sa mga kapatid mo ang mostly nilalapitan mo for advice? Yung pangalawa mula sa eldest namin, si Aideli. Si Auntie Nelly. Napakabait niya. Lahat ng mga kabayan siguro nasa kanya na. Okay. Ngayon naman pagka ako'y nagkakasala, lalo na sa mga magulang ko,
Ngayon, pag umiiyak na ako, pumupunta ako doon sa kapatid ko. Nagpapalano para labanan naman ako. Napapalambing ka. Doon ako naglalami sa second to the English namin. Okay. Ilan kayo magkakapatid ulit? Sabihin mo nga sa kanila. Ah? Ilan? Walo. Walo. So, pag ilang ka? Pang-anim. Pang-anim. So, si Auntie Nelly din, guys, nung buhay pa yung nanay ko, siya din yung favorite niyang kapatid ni tatay dahil nga sa same comment din, mabait at saka talagang pinapairal yung pagiging elder niya sa kanilang dalawa. Okay. So, move on tayo sa next question. Pang-ilan na yan? Pangatlo. Pangatlo pa lang. Okay, sige, pangatlo. Ano ang pinakamahirap mong challenge nung bata ka pa at paano mo na-overcome yon? Nung nag-aaral ako ng high school. Okay, tell us more. Nung nag-aaral ako kasi ng high school, akala ko, lalo na nung nasa first year ako, akala ko yung pag nasa high school ka na, pupil ka pa rin, yung pala student ka na. Okay. Ang pinakamalaking challenge sa akin, nung bigyan ako ng teacher ng assignment, na pinapadala kami ng flower ng sewage. Ang flower ng sewage, pinakamahirap yan na namumulaklak lang yan pag full moon. Okay. Yan ang pinakamahirap na challenge sa akin. Ewan ko sa'yo. Oo, yun. Napaka ano talaga nito, napaka-creative niya nung nag-aaral pa talaga siya. So, fourth na. Describe your parents in 3 words. So, sila Nanay Aya to, at saka sila Tatay Bading. Mabait, matulungin, at generous. Okay. Mabait, matulungin, tsaka generous. Totoo naman din. Kasi hanggat kaya nilang tumulong, tutulong talaga sila. So, okay. Dito tayo pang 5. Ay, salamat pang 5. Ewan ko sa'yo, eto, kung magiging bata ka ulit, anong moment ang gusto mong balikan? Ay, siyempre yung naglalaro nung naglalaro pa ako. Nako, parang, Naglalaro kami ng taguan. nako, parang gusto ko rin balikan yan. Yung mga panahon na suportado pa ng parents, yung hindi mo pa kailangan magtrabaho para kumita ng pera, no? Nako, Lalo na pag umuulan. Laro tayo sa ulan. nako, Oo. parang hindi namin masyado na-experience yan. Ah. Bawal kami ng bahay pag nandun din sila sa labas. In your part naman, kaya hindi kayo pinapalabas ng bahay at pag umuulan. Kasi ayaw namin kayo. Kasi nasa tabi tayo ng highway, ang bahay natin. Malay mo, basta-basa kayo ng mga sasakyan. Kahit ganyan siya, stricto to guys. Stricto siya pero napaka-ano niya, caring siya in his own creative way. Charot! Totoo naman. Okay, sige. Naiintindihan naman Lahat namin naman yun. na magulang gano'n. Oo, totoo. At ngayon na malalaki na kami, ngayon na namin na iintindihan yun dahil kami, parents na din kami ng kapatid ko. So, ngayon na namin naiintindihan yun. Okay, 6th question. Ano kinapareho mo sa parents mo at ano pinagkaiba mo sa kanila? Pagkapareho kami sa working habit. Okay? Lalo na ng tatay ko. Okay. Para kaya agree dyan. Ano ba Hindi, naririnig ko dati nung siguro nagkakaisip na ako na si Tatay Bading nga yun, great provider siya ng family. Imagine you guys, 8 children sa family, tapos housewife si Nanay Aya namin nung time na yun, tapos naitaguyod ng grandfather ko. So, Oo naman. diba? Ngayon nga kahit isang Responsible father at tatay. totoo. Okay, tapos ano naman ang pinagkaiba mo sa kanila? Pinagkaiba namin. Kasi, ang pagiging ang pagiging, ano tawag dito? Working habit ko ay
yung mga pagkakapirahan ka agad. Oo. Yung tatay ko, magsasakripisyo muna sa ano, sa pagbubukid Okay. bago ang lahat. So, yung sa'yo is madiskarte ka na Oo. gusto mo mas mabilis. Mas mabilis. Okay. Maganda din naman yun. Gaya ng nung inina ko siya sa inyo, nung bago ako ng kandila, gumawa ko ng kandila, saka ano, habang nagkakandila ko, may 5 baboy ako na inaalagaan. Na-witness ko yun. High school, elementary high school days. Ganun yung Kaya alam mo. ganun. Talagang lumago yun, guys. Okay. Next question. Craziest thing that happened to you nung nag-aaral ka pa? Ang dami, no? Dami sa barkada, nalala ko sa barkada. Oh, sige nga. I-share mo nga yan sa ating viewers. Nung nagiinuman kami, Hmm. na biglang may dumaan talasing, pagkatapos kinusunada kami. Ngayon, hindi natuloy po ang sunada niya. Pinauwi siya ng kabarkada niya. Okay. Ngayon sinugod namin, malayo na siya. Namin, nasugurin namin siya. Ngayon, akong unang kumupak. Tapos, nung tumumba na siya, yung mga barkada ko naman, yung mga katropa ko, sila na lang nagtuloy-tuloy sa pagkupak. Ako, dumistansya na ako. So may pagkabasag ulo siya nung kabataan niya. Something na hindi ko naranasan. At ayoko rin. Okay, so dito naman, gaano ka kapilyo nung bagets ka pa? O, nabanggit mo kanina, pilyo ka. Yung talaga ako. Rate 1 to 10. Grade na nasa grade 5 ako. Oo. Nasa grade 5 ako. Yung mga classmate ko, ang ganda ng pagkakalaro nila. Sabi ko, doon tayo sa likod ng paaralan. Tapos, yung mga classmate ko naman na mga kaibigan ko, sumama sa akin. Tapos, doon sa likod ng paaralan, may mga puno ng mga seedlings ng niyog. Okay. Pinagbubulot namin yung tapos kinain namin. May nakakita sa inyo. Nakikita sa amin. Muntik na kayo masuspended. Alam niyo na kasing bawal, tinuloy niyo pa din. Pinagbubulot namin yung dulo ng seedlings ng niyog. Si tatay, muntik lang masuspend. Ako na-suspend. Oh. Okay, sige. Dito tayo at malapit na tayo matapos. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang aral na naituro mo sa amin ni ate? Ayaw ko, magpapaaro ko sa inyo na kailangan matapos muna kayo sa pag-aaral bago ka. Okay. Bakit sa tingin mo? Bakit naging importante siya ngayon na... Kasi, alam mo, kung hindi kayo nag-aaral, wala kayo ngayon sa pinagtatrabuhan nyo. Kung nasa grade 1 lang kayo, nasa grade 2, kaya elementary graduate. Wala kayo. Hindi nga kayo marunong magsalita ng English. Totoo naman. Kaya, pinakamalaga talaga ang pag-aaral. Kaya dahil dyan, yan talaga yung isang bagay na pinangahawakan namin, di ba? Kahit anong nangyari sa amin ng ate ko, talagang pinustro namin yung yung pagtatapos ng pag-aaral. Okay. Sa pinaka-last, Ay, salamat. okay, sa pinaka-last, may pinagsisihan ka bang bagay dahil hindi mo nagawa nung bata ka pa? Oo, siyempre naman. Lahat naman tayo may pinagsisisihan lagi. O, yung mga what ifs natin. Ako, ang pinagsisisihan ko na nagbulak-bulak ko sa pag-aaral. Oh. Kasi, happy-go-lucky lang ako nung nag-aaral ako. Kaya nung mag-graduate ako ng college, agad akong nag-take ng late licensure examination Okay. for teachers Hmm. without Preparation. without any preparation. Okay. Saka hindi ako Nag-review? review. Okay.
Kasi ang ano ko noon, walang session review pagka kasi surety lang naman ang pag-take ng mga major exams eh. Okay. Ang nangyari, hindi ako bumasa. So take 1 lang ako. Hindi na ako bumasa, hindi na rin ako nag-take until now. Okay. Kaya ito ang pinagsisiya ko na hindi ako nagsikap ng pag-aaral. Saka hindi rin ako take until I pass the exam. Okay. Yeah, talaga. Pero hindi ko rin sa likod niyan, nagsikap pa rin ako kasi hindi naman ako naging teacher. Naitaguyod ko naman yung pamilya ko. Totoo. Dahil nakapagtayo kami ng bahay sa sariling sikap namin mag-asawa. Yun. Tsaka nakapag-edukan kami ng mga anak ko. Yun. Yun yung pinaka-importante doon. Kasi kahit yung iba nga professionals pero hindi napapagtapos yung mga anak nila dahil sumusuko din. Ako, nung nag-aaral din ako, talagang major pasaway din ako dito. Kaya thankful lang din ako dahil kahit ganon, nandun siya lagi pag alam niyang hindi niya ako natitiis kahit dati pa hanggang ngayon. Kaya din ako dito kay tatay. Biruin mo, naging tricycle driver siya before nung nasa 4 years old pa lang ata ako nun eh. May memory ako na sinasama ako ni tatay dun sa pamamasada niya ng motor. Oo, tapos nung napaplano na siya na magtayo ng bahay namin, sinasama niya ako para linisan yung lupa, para pag nakapamili na ng materyales, ready na, malinis na siya. So, yung mga ganun, sa kanilang tricycle driver, si tatay ang unang nakapag-build ng sariling bahay na konkreto. Akala nga ng iba na galing ako abroad. Totoo yun! Kaya, nung nag-Yolanda, nung shinare ko sa inyo during my last vlog, For those of you who don't know me yet, I'm originally from Giwan Eastern Samar. And if you can remember, last November 2013, Giwan po is yung na Yolanda. nung nag-Yolanda, yung bahay lang namin yung talagang natirang may bubong. So, proud ako dahil doon. Kaya, sabi ko nga, kung may pagkakataon na umuwi at magstay ako doon, uuwi talaga ako for good kasi namimiss ko yung bahay namin. Ibang-iba ang environment ng bahay namin kaysa, of course, dito. Kasi dito nangungupahan, iba-ibang adjustment, iba-ibang tao yung nakakasalamuha. At least doon, di ba, sarili. So, yun. Proud ako dito kay tatay ko. Imagine mo, 53 years old. Pero, Still kicking. still kicking. So, eto, Kulang lang sa ngipin. huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan, di ba? Napag-usapan na natin yan. So, guys, gusto ko lang mag-thank you dito kay tatay kasi every week talaga hindi siya nag-a-absent. Lagi talaga siyang pumupunta, bumibisita sa amin dito ng mga bata to check kung kumusta kami dito. And well appreciated ko yun. Thank you, tatay. Thank you. So, at dito na po natatapos ang aking short interview kay Daddy. So, Tagay na. guys, thank you for watching. Please do like this video, comment kung may gusto pa kayong ipagawa or any suggestion lang. And don't forget to Daddy, say it. Subscribe. Like. Yes. So like and subscribe, guys.